pupuntahan kami ngayon. Ipapasyalan kami kasama si tropa. Uy, dito mainit. Tsaka si Tita Dory kasama natin. Magandang araw sa inyong lahat. Napakaganda naman talaga nga ng araw ngayon. Sobrang sakit sa balat. Sigurado tuyo lahat ng sinampay. By the way, ngayon may papasyalan kami na kapatid natin. Nakilala ko siya through FB. Bale, nag-post siya sa isang GC noong una na nangihingi siya ng school supplies. Since may mga extra naman tayo kasi may mga blessings si God sa atin, may mga nag-sponsor, kaya nag-share ako sa kanya. Then, etong nakaraan, nakita ko ulit siya nag-post na nanghihingi siya ng tulong about financial. Kaya naisipan ko, pasyalan natin siya para kamustahin. Ito, may dala kaming konti lang naman na pambaon ng bata. At eto, sinama ko si Sister Dory para makapag-share siya ng Word of God. May pag-pray natin siya kasi alam ko kailangan niya ng kausap this time. Alam ko yung pinagdadaanan niya kasi parang kumurot talaga siya sa puso ko kasi ramdam ko siya. Yung pinagdadaanan niya kahit magkaiba kami ng sitwasyon, pinagdaanan ko din. Tago na lang natin siya sa pangalang Mara. So, hindi namin yung request mo para mag-pray ka naman at kami hindi rin kami magpapal. Anong request mo? Gusto mo bang panalangin? Ikaw, Sister Jen, ano hindi, ano yung may duduto mo pa? Kasi para-pares tayo na sa midst of ano. Yun nga, yung kahit ganyan yung sitwasyon mo, talagang huwag ka mag-iisip ng hindi maganda, katagan lang. Hindi na kailangan tumapit. Kasi yun na lang yung pangahawakan natin. Paghuhugutan natin ang lakas. Tumapit sa Diyos. Kasi kung halimbawa, kagaya nung nangyari doon sa ex mo, kung patuloy kang mag-aalala ng sama ng loob, mag-aaway kayo, parang lalong walang mangyayaring maganda. Hindi nyo mapapag-usapan yung hindi nyo mapapag-usapan yung tungkol sa mga bata. Mga bata yung kawawa. Kasal na siya doon. Kasal na siya sa panipalawa sa Ilang taon na yun? yung ngayon dati. Nasa 30 na noon. May anak pa doon siya. Wala pa, bago lang. Ako sa ikaw, yung bago mo. Ilang taon? 26 po. Magkasunod lang. Dapat kayo, magpakasal kayo para ikaw, sigurado ka rin ito. At sa puntong ito, napag-usapan namin yung mga bagay-bagay sa buhay niya na hindi ko na lang ilabas. In-advise namin na maging matatag pa siya, lalo siyang kumapit sa Diyos kasi may mga anak na umaasa sa kanya, lalo na buntis pala siya ngayon ng 6 months at napakabata pa niya para sa mga pinagdadaanan niya na namatayan siya ng panganay niyang anak. Tapos naghiwalay sila ng asawa niya. Ngayon nga, 6-month pregnant pa siya, kasama lang niya yung 5 years old niyang anak. Tapos may alitan sila sa pamilya. Dasal ko na mapagtagumpayan niya lahat at huwag siyang bibitaw. Alang-alang din sa pinagbubuntis niya. Kailangan niyang tibayan ang loob niya. Sabi ko sa kanya, kahit kapos kayo, walang sapat na pagkain, basta wag niyang kakalimutan ang vitamins. Kasi ganyan din ako noon. Nung buntis ako, na halos nag-aaway na kami ng asawa ko kasi bakit daw lagi ako inuuna ko bilhin ng vitamins kaysa sa pagkain, kulang na kulang kami. At least ngayon, yung mga anak ko okay naman. Normal sila. Maayos, healthy. Kaya mga buntis out there, alagaan nyo po ang inyong baby. Lagi mag-take ng folic acid. Yun ang kailangan nila para
walang maging problema. Kagaya nung sa panganay niya, siguro ng time na yun kasi bata pa siya, tapos stress din siya. Hindi niya siguro masyadong naalagaan yung pagbubuntis niya. Ang nangyari, nagkaroon ng komplikadong sitwasyon yung bata. Pinanganak siya na maliit yung baga niya, walang butas yung puwet niya, yung ari niya. Then, nung 6 years old, na inoperahan siya, nilabas yung bituka niya, na nagkaroon naman siya ng mga komplikasyon na yun ang hindi na kinaya ng katawan niya. Yung pagpasyal namin sa kanya, hoping na nakatulong sa kanya, nailabas niya yung saloobin niya, may nakausap siya, nakarinig siya ng salita ng Diyos. Kasi sa pinagdadaanan niya na ayon sa kanya nga nakakaranas na siya ng depression, anxiety, kailangan talaga niya ng kausap. Siguro babalik kami before siya manganak kasi meron naman ditong ibang gamit yung bunso ko na pwede kong ibigay sa kanya. Napakalaking bagay din yun para hindi na siya bibili. Wala man tayong maitulong na malaki financial kasi kahit tayo sobrang kapos na kapos bilang solo parent, yung mga ibang bagay na alam kong malaki din yung maiitulong sa kanya, yun ang may ibigay ko. At sa pagtatapos nga ng pag-uusap namin, pinag-pray over namin siya ni Sister Dory na para sa kagaanan ng loob niya, kaliwanagan ng isip, at maging maayos ang panganganak niya. At syempre, hindi mawawala ang selfie. Kitang-kita nyo naman si Tropa, talagang prepare. So, hanggang dito na lang. Maraming salamat po sa inyong panonood ng video na to. At maraming salamat din kay Sister Dory na sinamahan ako sa unang gawain. Patuloy po tayo maging kalakasan ng bawat isa at huwag panghihinaan ng loob sa lahat ng pagsubok. Maraming salamat!